Sa pamamagitan ng kanilang mga obra, binigyang pugay ng ilang artists ang SAF 44. Live mula sa Makati City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, isa nga dun sa mga artworks na tampok sa Art Fair Philippines na magbubukas-bukas sa isang tribute para doon sa 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na namatay sa madugong engkwentro sa Mamasapano sa Maguindanao. 44, yan ang bilang ng mga miyembro ng PNP Special Action Force na namatay sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. At sa kamay ng artist si Alwin Reamillo, binigyang pugay niya ang alaala ng mga bayani. Sa isang banda, pagsasakongkreto ito ng kanilang alaala na hindi lamang sila mga pangalan at estatistika. Then I saw the faces. Iba yun pag nakikita mo yung muka and how young these people are. I mean, these are our future officers. So I don't know their histories. Pero nagtataka ka bakit nangyayari yung ganong incident and what's the story behind this? Pero pwede ring tingnan ng artwork sa masakit na paraan. We are commodities in our society. I hope it triggers people to think about how we really value our, ordinary people and how our leaders value our people. Sabi ni Reamillo, sa kasalukuyang debate kung ano ang dapat piliin, gera ba o kapayapaan, unang dapat daw makamit, hustisya. Sa Lunes, susubukan ng Senate Committee on Public Order na masagot ang ilang mga tanong na palutang-lutang pa rin at naghahanap ng kasagutan. Ang inilaan nila ay pagmamahal sa bayan, yung buhay nila. So bilang ganti, dapat ilaan naman natin na masiguro na yung katotohanan ay maprotektahan natin. Ano nga ba ang papel ng isang artist o manilikha? Pagpapakita ng society niya, ibabalik mo ulit, i-mirror mo yon. I mean, we don't need to preach, ideologies. I-mirror mo lang siya. And then you let your audience to think for themselves. At magtanong. Marami sa mga artworks sa Art Fair Philippines ngayong taon ang nagtatanong sa halaga at nalalagas sa gera laban sa isa't isa o maging digmaan laban sa sarili. At palagi, may mga tanong na may mapait na kasagutan pero may ilan namang talagang wala lamang. Jessica, bukas yung Art Fair Philippines February 5 hanggang 8 na yan ng Pebrero sa The Link sa Makati. Jessica? So Joseph, yung bang mga artwork ngayon medyo kapansin-pansin na yung theme o yung topic na kanilang tinakal dun sa kanilang artwork, yung mga artist ay has to do with gera, yung mga karahasan, conflict in society, etc. Isa't isa o maging digma. Jessica, you have to understand na yung Art Fair Philippines is a survey, no? Yung Philippine Contemporary Art. So talagang yung mga subject matter dyan ay current, no? Whether it's a comment or commentary about yung nangyayari sa ating lipunan ngayon o personal na pagbubulay-bulay, pag-contemplate. So may mga ganyan na it offers you a space to contemplate, to think dun sa buhay mo, dun sa Philippine Contemporary Art, Jessica. Kasi yung last year, medyo parang wala akong nakita doon na parang lumutang na theme, no? Common to all the artwork. Parang maraming magkakaiba eh. Pero this year ba, masasabing parang may undertone itong nangyari, yung art fair na yan? Ang pwede nating masabi na undertone is that pwedeng ilagay yon sa contemplate, sa introspection, whether it is the self against the society or society na nagre-react doon yung ating mga, meron dyan, yung isang artwork, what is art? Ano ba yung purpose talaga? Why do we make it? And then, ano tayo sa komunidad natin? Ano dapat natin gawin? Yung sa trabaho nitong si Alwin ay nilagay niya sa parang mga pinagmumukhang lata. Dahil, ano bang halaga ng kanilang buhay? Paano natin sila pinapahalagahan at paano natin ipapakita yung ating pagpapahalaga sa kanila? So marami doon sa mga trabaho, Jessica, ay has questions that needs answers, Jessica. Thank you. Maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.